Magandang tanghali po. Good afternoon. Buenos dias, buenas tardes. Galing po kami dun sa isang bilihan ng Mang Simon. Wala pong tinda. Oranges, mandarin ang tinda niya ngayon. Ayaw namin kasi meron kaming sarili namin. At gagawin pong pangregalo ng Diyosawa ko sa work, sa mga office mate niya. Magandang pangregalo na yun, LT. Ngayon po pupunta po kami dun sa isang tindahan. Titingnan po namin kung open po at kung may tinda. Kasi dalawa po yung tindahan na pinupuntahan namin dito. Kaya hanapin mo yung, abangan mo yung anong street ba yun? Chestnut. Chestnut. Yung chestnut. Cheese tsaka nut. Chestnut. Yung chocolate, meron ba? Walang chocolate dito. Oak Avenue meron. Kaya mga classic ano ko yan Oak Avenue. Pag may nakahula, may $20 kung ano yung Oak Avenue. Does it count if I guess? Just the viewers ano. Just the viewers, pag may nag-comment. Hindi ka naman nanonood ng vlog ko paano ka makakahula? Parang namatay yung puno na yun Ito po ang itsura ng mga street. Hindi po to main street. Mga street po ng Barangay Orangevale. Ang daming olives Uy, grapes ba yan? Wala na. Yes. Olive grove. Ito na, chestnut. Yan ang tanda ko chestnut. Sa west side po kami manggagaling ngayon. Kaya stop. Kahit walang dumadaan, stop. Hindi pwede dito yung Ayan po, ang daming persimmon. ayan hindi nila kinukuha. Yan, sa tabing karsada lang yung pero yan po yung ginagamit. Ayun, ang dami din niya doon, Wow. may mga sheep siya, may mga lamb siya doon, Ito pong side na to ng Barangay Orangevale ay pwede po mag-alaga ng mga 4 ang paa. Pinakamalaki ko nakitang alaga dito, kabayo. Maraming. Kambing, merong may lamb. Meron pa nung may alaga ng mountain goat. Ang hindi ko pa lang po nakikita dito na madalas ko makita sa Canada ay bear. Wala po pa. Ba't ka natawa, sweetheart? Malapit na po kami dito. Totoo naman po yun Sa Canada po normal, ordinaryong po yung makakita ka ng bear sa likod bahay mo. Sina Walter nga may post na nakita ko Ito na, dito na po kami. May nakitang bear sa likod bahay nila, hindi sila makalabas. Ito na po yung binibilan po namin ng Parang pero nakalagay open. And dun tayo I think they put it inside kasi malamig baka na. nasa loob kasi malamig. Malamig na siya. Okay, babalikan po namin kayo mamaya pagka po pauwi na kami. Tino, yung mga oranges nila dyan, Okay, babalikan po namin kayo mamaya. Palabas na po kami, nakabili na po kami. Ilang pounds yung binili mo? It's like 8 pounds for the persimmon. And then Sayang yun, 2 pounds for mandarin. Ang dami pa lang yung mga lemon nila doon, Pero I guess kinukuha nila, walang bagsak Central na ba to? Yes. Stop. Yan. Para masanay po kayo na pagkanto stop. Sino masasanay? Okay, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko kanina. Ano ba yung sinasabi ko? Iba kasi yung focus mo sa malaki ng bahay. Mapag-usapan po natin yung kategoring farmer, magsasaka. Sa Pilipinas po, dyan sa atin, pag sinabing magsasaka,
Mahirap. Status ng buhay, alam kaagad natin hindi ganun kaganda ang buhay. Pero dito po sa Amerika, sa Canada, pag sinabing farmer, ang mga magulang, my parents are farmers, asahan nyo po ang daming pera niya mga yan. Ang mga sasakyan niya puro pick up. Ang lalaki ng mga lupain yan at may mga pinapasweldong mga tao yan. Pag sinabi po ditong farmer, mayaman. Lalo na kasi You wanna take sinusuportahan. Pican or just over there? Diretso tayo doon. Tapos Hazel. Okay. Kasi sinusuportahan ng gobyerno ang mga farmers dito tsaka sa Canada. Kasi yan ang bumubuhay at naglalagay ng pagkain sa table. Ano yan? Tool sale. Sa loob? I don't know. Doon, over there. Di mo nakita? There's yellow arrows. Yeah. Mamaya pagkano balikan natin. May nakita po kaming garage sale, tool sale. Paalala mo Mia, babalikan natin. Okay. May nag-imbita nga po sa amin sa Canada na puti. Parang si Forrest Gump kung magsalita. Ang tangkad, ang pogi. 6, halos 7 footer na eh. Nagpa-part-time po siya doon sa kumpanyang napasukan ko, naging tauhan ko. Inimbitahan kami sa bahay nila outside Winnipeg. Mga 1 hour west ng Winnipeg, northwest. Nagulat kami sa laki ng lupa at may nakapark na eroplano sa harap ng bahay. Pang-spray nila ng pesticide. At ang mga traktora nila, ang mga equipment nila, mga John Deere, hindi biro-biro ang presyo ng mga yun. Buong pamilya nila yun at kumukuha siya ng agriculture sa University of Manitoba. Siya ang panganay. May pera na yun pero nagpa-part-time pa rin siya, nagtatrabaho sa amin every weekend. Naging tauhan ko. Napakabait na bata. Puti siya, Canadian. Pinag-ready kami ng pagkain at of course alak doon pa nga kami pinapatulog kaya ayaw na namin at nakakahiya. Yun po ang kaibahan ng magsasaka dito sa Canada at sa Pilipinas. Uy, Defender. Yun ang isang nakakalungkot na sitwasyon. Car like that, Mia, Defender is expensive. Kulang sa suporta ng gobyerno ang Pilipinas sa mga magsasaka natin. Huwag na natin ikumpara dito sa North America. Sa Thailand na lang. Ewan ko kung napanood nyo, may napanood kami. Wala palang binabayaran ng mga magsasaka doon sa patubig. Patubig, yeah. Sagot lahat ng gobyerno ang patubig ng mga magsasaka sa Thailand. Kaya yung mga export ng Thailand dito ang dami. Tsaka magaganda. Mga rice, buko, pinya. Utang na Pilipinas, wala. Kahit isang butil na bigas, wala. Puro Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, India. Hindi, wag mo nang asahan ng Taiwan kasi electronics ang Taiwan eh. Nandiyan ang mga microchips eh. At least sana makasabay man lang tayo. Hindi man makasabay, kahit nasa likuran, may makita ka man lang na kahit kaunting ine-export ang Pilipinas dito. Kaso wala eh. Pero magagaling tayong mag-Ingles. Yun lang ang angat natin. Hanggang doon na lang. Kakain po kami. Niyayaya namin ng Junaki sa bagong bukas na bagel sandwiches. May coupon kami. Ayaw, gusto Subway. Kaya ito po hinahanap po namin. Do they have a bathroom? Subway. I don't know, baby. Dun sa Ross. Ayun na, nakita ko na ang Subway.
Or I can go to Weiwei. No, you can't. No, for No. bathroom. No, you can't. Eh di malalaman nilang kumakain tayo sa iba. Tapos doon ka mag-bathroom. Oh, true. Okay, balikan po namin kayo mamaya pagkapasok po namin sa loob. Nakalimutan ko. Hindi naman siya spicy. Or how'd you get it red? Dito po kami bumagsak sa Chinese restaurant na palagi namin pinupuntahan. Kasi bakit? Forgot your coupon. Hindi niya dinala ang coupon. Alam naman niyang pag Saturday is coupon day. Coupon ng Subway at coupon ng bagel sandwich. Parehas iniwanan sa bahay. Kaya dito kami napunta sa Weiwei. Favorite namin Chinese restaurant. Kasi sabihin nating $60. Yung lahat ng yan, hindi naman namin mauubos. Yung uwi namin, o, di may pang dinner na kami, di let's say $30, $30. Di para ka na rin nakakupon. Kasi hindi naman namin kayang ubusin yan eh. Mahina na kami kumain. Nakasave pa rin kami. Tama ba? Tuturuan namin mag-save itong... Tinetraining naming mag-save at magtipid itong Junakis. At pagka pinabayaan mo to, lalaki to na katulad ng mga bata dito na waldas. Gastos dito, gastos doon. Okay, kakain na po kami at magkita-kita po ulit tayo maya-maya. Pauwi na po kami. May nakita po kaming garage sale, binalikan namin wala, sarado na. Ang aga nila magsara 2:30 na. 9 to 2. Mga Amerikano pag sinabing 9 to 2 talaga. Hindi pwedeng tumawad. Pero okay na rin yun. Buti na lang sarado na. Kasi kung inabot pa naming open, may makikita, bibilin, magagastusan pa, di ba? Tama ba ako doon? Tama ba ako? Kaya okay na rin yun, yung sarado sila. Yun nga ang ano ko sana. Sabi ko, sana sarado na. Para wag nang magastusan. Yung mga puno, makita nyo, wala na. Pero on the left side, Yung natira na lang, yung mga matatatag sa lamig. At napakalamig po ngayon. At meron po kaming weather warning. Meron po raw dense fog. tonight. Foggy po raw, mamaya foggy. Ina-advise ng lahat na mag-ingat pagda-drive. At 10 meters visibility lang mamaya. Kumusta na yung subdivision nating pinapagawa? Okay na ba? Okay na, may development pala. Magaling yung mga kontratista namin na nakuha. Magagaling silang magtrabaho. So, nagbubuhos na sila ng sidewalk. Okay, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. At mamaya po ihatid namin ang Junaki sa simbahan at meron po siyang community service para sa simbang gabi po. Nag-volunteer po siya para mag-service sa church. At panibagong ano po yun, panibagong topic. Mag-ingat po tayong lahat at ingatan natin ang ating mga sarili. At huwag po tayong makakalimot magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Kahit yung puno na yun, no, wala na, dilaw na lahat. Ayan, no, hindi na talaga mapipigilan ang pagdating ng taglamig. Hindi naman po nag-i-snow dito sa lugar namin. Basta ganyan lang po. Para makakita ng snow, kailangan namin mag-drive ng 1 oras paakyat doon sa paanan ng bundok. Nandoon ang snow. Kaya doon ko dinadala ang Junakis ko at Josawa ko. Okay, mabuhay po tayong lahat. Salamat po.